Meron ng 800 trillion pesos na industriya sa buong mundo. Sobrang laki ng market. And it is expected to triple after 3 years. So 2024 na ngayon. So most probably quadrillion pesos na ito. Yes. The skincare industry is growing faster than ever and is expected to reach $13.9 billion by 2027. At netong kamakailan lang, merong isang distributor o reseller ang nasawi dahil pinapatay ng kapwa niya reseller. That's so sad. Ilang milyon ang kinikita ng mga distributor niyan, ng mga reseller niyan. The skincare industry is one of the largest global markets. And May Ann Cuarto has chosen to venture into this space with a mission to empower aspiring business owners. She aims to provide them with the resources and high-quality skincare products needed to build and launch their own successful brands. Po, pwede kayong pumitas dito sa $1 trillion industry sa buong mundo. Pwede, boss. Kailangan lang magkaroon ng lakas ng loob and talagang persistent and consistent na output lang talaga. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, bago natin ito umpisahan, alam mo ba na ang skincare business ay meron ng 800 trillion pesos na industriya sa buong mundo? Kaya pala napakaraming mga tao ang yumayaman dahil sa ganitong klase ng negosyo. Kaya naman nag-imbita tayo ng isa sa pinagkakatiwalaan kong tao pagdating sa skincare. So, makakasama natin ngayon ang ating bossing na si Boss May Ann Cuarto na siya naman may-ari ng Skin Pro Cosmetics Manufacturing upang malaman natin kung paano nga ba umpisahan at makapitas dito sa ganitong klase ng negosyo. So, Ma'am May Ann, welcome. Ayan. Yes, thank you so much for having me here. It's always a pleasure being here with you. So, as a manufacturer, ngayon, ramdam nyo na ba yung 800 trillion pesos na industriya na yan? Yes, ramdam na ramdam. Actually, kahit nakapiranggot lang nung 800 trillion pesos na yon, malaking bagay na talaga siya. Kasi not just yung market, sobrang laki, it's because nagiging essential na ngayon yung skincare. Kung dati-rate, ang iniisip mo, pag sinabing, ay, skincare, parang ayoko yung pagpapaganda. But right now, it's one of the essential things na kailangan ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Pag pinag-uusapan kasi essential, yan yung pagkain, Yes. damit, shelter, at kasama na dyan ang skincare. Yes. Ayun na. So, itinuturing na ito sa pinaka-kinakailangan ng mga tao. Yes, No? I would like to believe so. Kasi dati, di ba, you just have hygiene products. But right now, a lot of the people, not just yung mga babae, pati mga lalaki na, di ba, very conscious sa kanilang mga skin. Itong study na to na, kaya ako na pa-invite sa'yo bigla kasi 800 trillion pesos way back 2021. Yes. And it is expected to triple after 3 years. So, 2024 na ngayon. So, most probably, quadrillion pesos na ito. Yes, sobrang laki ng market. And this is why, even if baguhan pa lang kami, hindi naman kami ganun katagal sa industry, we've been in the industry for 1.5 years pa lang, kahit na sabihin mo, oh, ang late mo nang pumasok, it's actually just right, no? Sakto pa rin yung timing kasi nga, ang laki ng market. Correct. And even if, pag napapansin nyo, ang dami ng skincare, iba-iba na. Lahat ng influencer ata, naglabas na ng sarili nilang skincare. Yes. But really, a lot of people are still clamoring for really good quality skincare. Yeah. Diba? And masakit isipin na ang pinagkakatiwalaang skincare ay made in Korea, made in Japan, made in America. Bakit hindi pwedeng asamin natin yung made in the Philippines na talagang magiging proud tayo? And that's one of the reason why we created Skin Pro, because we really want yung maipagmamalaki talagang world-class na Filipino-made. Kaya bang pumantay ng mga manufacturer natin dito ng quality versus sa manufacturer sa Korea, sa Japan, sa Amerika? Kayang-kaya, boss. Ang nagiging problem lang kasi talaga is for the longest time, naging practice ng mga manufacturing is kahit maglabas ka ng product, kahit na hindi ganun ka-quality, magke-claim ka na nakakaputi,
kahit na wala naman talagang active ingredients. Kasi karamihan ng practice ngayon is yung bottom line lang. Dapat mura lang para mabenta ng mura. So we really want to break that belief and barrier na we can produce products that's really good quality and affordable. So one of the reasons why in Skin Pro specifically, we are very particular with our suppliers kasi maraming nagsusupply ng raw materials. We screen the suppliers if they're very reliable, and second, we screen yung raw materials. So chine-check namin yung technical specifications, yung mga detalye ng ano yung kayang gawin ng raw mats, and pati yung claims. So kung yung claim ng product ay wala sa in vivo or in vitro, which is a third-party claim or third-party clinical studies, hindi namin siya pinapasa. Tinatanggal namin yung raw mats na yun because we really want to bring out honest and quality products. Nabanggit mo kanina yung tungkol sa mga influencer na naglalabasan na sila ng kani-kanilang mga skincare na brand. Yes. How can the consumer know na itong ginagamit ko ay truly effective? Ano yung mga pwede kong makita siguro sa packaging para malaman ko at least itong binili ko effective? Marami ng ways na pwedeng gawin, no? Like for instance, sa ingredients pa lang ng packaging, if talagang educated user ka, which is, I believe, nag-i-increase na yung tinatawag natin skintelligence or yung talino ng mga tao when it comes to skincare, babasahin mo pa lang yung ingredients, malalaman mo na kung alanganin ba tong product or hindi. Yes. They can actually do research, pwede nilang i-Google kasi ang dami ng information online, right? But yung technical specification, because it varies from product to product, pwede nilang i-check. Okay. So dun pa lang makikita nila, ay eto alanganin to, ay eto medyo really, really good raw materials. Right. Okay. And ano-ano yung mga components siguro na pwede nilang silipin sa packaging para malaman nila na ito ay magiging epektibo, for an instance, pampaputi. Kasi usually ang kiniklaim ng marami, glutathione. Pag may glutathione, di ba, pampaputi. Tapos meron pang isang ingredient, yung niacinamide, kung hindi ako nagkakamali. Yes. Na ito ay nakakatulong din to brighten your skin. Yes. So, kasi yung FDA approved, Miss May, correct me if I am wrong, i-approve nila na ito ay safe gamitin. Yes. Pero hindi nila ginagarantiyahan na effective itong gamitin. Correct. Yung glutathione actually, matagal na yan. It's like an old raw mat na talaga. No? Ang pinaka-latest ngayon is Ectoin. So Ectoin is a higher version of niacinamide. While a lot of us are still stuck dito sa Philippines ng niacinamide na effective, meron ng Ectoin, which is one raw material na talagang may third-party clinical study na talagang nakakaganda ng texture ng skin. And this is one of the biggest advantage if you have your products made sa Skin Pro kasi hindi lang basta na sinabi mo sa amin, eto lagyan mo ng glutathione niacinamide. We will actually make a very intelligent study behind it, i-research namin, and i-check namin kung totoo ba talaga yung claim. So yung Ectoin na yun, ito na yung pinaka-recent or pinaka-updated na discovery nila. Yes. Na pinaka-effective in terms of brightening, and it also smoothens the skin. No? Yes. Ano pa? Alam mo ba, boss, may tinatawag na tayong blue light protection. It's actually a technology na kayang i-protect yung skin mo not just from the damages of sunscreen or sunlight, but it will also protect you from computer light, ibang mga ilaw na nasa loob ng bahay, and it's also anti-pollution. Ano yung titignan nila sa packaging para malaman nila na meron itong anti-pollution, yung Ectoin, yun mismo nakasulat? Well, actually, sa packaging, ang nakalagay doon is like just generic. Like for example, nakalagay doon niacinamide. We really don't know what type of niacinamide ang nandun. Especially in Skin Pro Cosmetics Manufacturing, hindi kami basta-basta gumagamit ng niacinamide. We actually use yung mas expensive one, 4 times yung cost ng regular niacinamide kasi may anti-pollution, na may mga claims and studies yung mga suppliers namin on that. So that's why we're very particular on the quality talaga ng mga raw materials. Oh, at nababanggit mo yung quality na yan. Kaya bang mapababa ang presyo ng mga ganyang ka-quality ng mga produkto? Kaya, boss. Especially if
bulto or maramihan yung ipapagawa ninyo. Pero sa Skin Pro, we really want, yung aim talaga namin is maglabas ng quality product. Kahit hindi ganun kalaki yung kita namin, okay lang. Kaya nabababa namin ng kahit papano yung presyo. Importante, kumbaga sa Chinese, hindi baling liit kita, basta dami kuha. Yes, Ayan. exactly. Okay. So, syempre yung mga viewers natin ngayon, marami sa kanila ang nai-interest na, no? Na magbukas or maging CEO ng kanilang sariling skincare business, no? Yes. Kasi usually, pag mag-uumpisa sabon, Correct. not knowing na dito sa Pilipinas, paiba-iba tayo ng klima. Correct. So, isa sa mga pinakamabiling produkto ngayon, ang hindi nakikita ng ibang mga CEO, is yung sunscreen. Yes. Napakadami ng gumagamit niyan ngayon. Influence din, of course, ng mga foreign na gumagamit sila, mga pahid-pahid. Dati kasi usually sabon-sabon lang. Ngayon, mga pahid-pahid. Na-impluwensyahan na tayo ng Korean. Mga Japanese, na-impluwensyahan na rin tayo. So, pagdating sa sunscreen, ano yung mga nilalabas niyong mga product? Well, actually, sunscreen has been our flagship product talaga. We really take pride in the formulation that we created for sunscreen. Kasi maraming bagay, no? Number one, yung sunscreen mo ba effective talaga, no? Kasi maraming, nakalagay sa packaging, SPF, ganito. Hanggang ilang SPF lang ba yung totoo? Depende. Like, for example, sa Skin Pro, lahat ng sunscreen na ginagawa namin, pinapadala pa namin sa Taiwan and sa Thailand para ipa-third-party SPF test. So, lahat ng ginagawa namin, i-check kung totoo bang may SPF. Kasi, sad to say, mga bossing, marami kaming tinest ng mga ibang products in the market na halos wala ng SPF. SPF 1, SPF 2. So, niloloko yung mga consumer. Sad to say, hindi ko nila lahat bossing, okay? Pero there are other brands na talagang walang SPF testing. Kaya it's actually a really, really good check if yung sunscreen na ginagamit mo, SPF tested pa. Magbantay talaga kayo sa mga ginagamit ninyong produkto. Boss. Huwag kayo magpabudol sa endorser, huwag kayo magpabudol sa mga influencer. Tingnan ninyo talaga kung epektibo ito kasi sayang sa pera eh. Tsaka syempre, kapag ka na-damage yung skin mo, mas malaking gastos eh. Exactly, boss. And that's actually the reason why we really want to educate consumers right now na hindi porket mura ay okay, di ba? Kasi minsan, napamura ka nga doon sa binili mong skincare, baka in the long term, mas malaki yung damage. Mas malaki yung gagastusin mo para ma-repair kung ano man yung damage na gawa sa skin mo. Buti sana kung repairable. Paano pag hindi na reversible, right? Nako, ayan. Nakita nyo naman mga boss, ilang beses nang na-feature yan sa mainstream media, maging sa SOCMED. Yung mga kababaihan, maging kalalakihan, na talaga naman hong na-damage yung balat nila. Nasira yung buhay nila dahil sa skincare na mumurahin na ginagamit nila. Yes. Marami nang nanamasa at kumita ng pera dyan. Pero maniwala kayo, pag na-damage ang skin ninyo, na-damage ang balat ninyo, wala silang pakialam sa inyo. Exactly. And it's not enough right now na nag-trending lang yung product mo, di ba? Dahil sa artista. Yes. Dahil sa influencer. Yes, because consumers are nagiging mas matalino na ngayon. Yes, itatry nila one time. That's the reason why ang laki ng skincare industry kasi pag na-try nila once, it's really good, then uulitin. Hindi siya hype lang. Maganda talaga yung product. And that's our core value na gusto talaga namin sana. Na when we produce product, hindi lang siya basta magva-viral. We live up to the hype na talagang maganda and quality yung product. At doon naman sa mga naghahangad na gawin itong pagkakakitaan, gawin itong negosyo, sana ay magkaroon tayo ng corporate social responsibility bago natin umpisahan itong negosyo na to. Yes. Diba? We have to take care of our clients. At maniwala ka sa akin, kapag iningatan mo yung mga kliyente mo, iingatan ka rin nila pabalik dahil maraming customer ang pabalik-balik, paulit-ulit na bibili niyang produkto mo. Agree. Yes. So, Miss May, ito naman ang tanong ko, no? Kapag ka mag-uumpisa ka ng skincare business, kasi nauuso yung mga reseller eh. Yes. At netong kamakailan lang, nakakalungkot man, pero merong isang distributor o reseller ang nasawi dahil siya ay pinapatay ng kapwa niya reseller. That's so sad, yeah. Because ang laki ng industriya ng skincare, ang laki ng mga kinikita ng mga skincare CEOs, that's a very sad news, right? Yes, nakakalungkot talaga. 13 million ang utang nung di umano na nagpapatay doon sa mag-asawa.
Alam mo, talaga nakakalungkot yung balita na yun. No? Pero alam mo, naisip ko noon at that moment, at that time, reseller, distributor, merong 13 million. Yes. So, ibig sabihin, ilang milyon ang kinikita ng mga distributor niyan, ng mga reseller niyan. Exactly. Napakagandang negosyo. As a matter of fact, pagka talagang in-scrutinize mo, nakapagpatayo sila ng bahay, nakabili sila ng mga sasakyan, yumayaman. Kahit ordinaryong tao, sa reseller pa lang as distributor, imaginein mo yung mga CEO, yung mga may-ari niyan, gaano sila kayaman. Exactly. And this is the reason why I invited you. Because I wanted to encourage yung mga nanonood ng video na to na probably pwede kayong pumitas dito sa $1 trillion industry sa buong mundo. Exactly. Pwede, boss. Diba? Kailangan lang magkaroon ng lakas ng loob and talagang persistent and consistent na output lang talaga. No? They have to be working on their brand, pushing their brand, and hindi sila mapapahiya, especially if they can have it made sa Skin Pro kasi, again, quality and honest yung products na nilalabas namin. Okay, just to prove the point na I wanted to support yung mga magpapagawa ng produkto sa Skin Pro, sa mga gusto maging CEO, kapag kayo po ay nag-onboard sa Skin Pro Cosmetics Manufacturing, I will give you free business consultation. Wow! Sa lahat ng kukuha ng Skin Pro. I-schedule mo na ako, mama. Wow, grabe naman. Sobrang swerte ng mag-aano niya. Yan, support ko na yung manufacturing para at least ma-build nila, ma-establish nila yung brand na gagawin nila. Yes. Kasi gusto ko makaranas naman ng Pilipino ng quality na produkto. Exactly, boss. Kasi you have CEOs coming to you na, ma'am, pwede pong paggawa nitong product. Ito lang po yung presyo namin. Parang paano namin gagawin yan? Ito yung mga cost ng raw materials. Okay lang, ma'am, kahit hindi mo nalagyan. And it's so hard to be honest in this industry. Yes. Kasi pwede kang kumita ng malaki. Diba? Nang maayos. Nang maayos, right? Gusto kong i-correct yung narrative ng mga Pilipino na yun. Dahil maraming market sa iba't ibang presyo ng mga produkto. Exactly. Merong market sa 100 pesos, sa 200 pesos, may market sa 300 pesos na mga produkto. Yan ang gusto kong maunawaan ninyo, na kailangan malaman natin yung demographics, psychographics ng mga magiging kliyente ninyo kapag ka magninegosyo na kayo. At ini-encourage ko kayo na umpisahan na ang sarili ninyong brand. Yes. Kasi madali lang naman. So ngayon, ano ang support na po pwede mong ibigay? Halimbawa ako, gusto ko magpagawa. FDA approved na ba? Ano ba yung mga po pwede mong ibigay na support sa akin kung gusto ko mag-umpisa na ng skincare business? So, ang pinaka first step natin is you set up an appointment with us. Pag-uusapan natin, ano ba yung product that you have in mind. Pag wala pa, we can give suggestions. Ano yung mga latest raw materials. We can give really exciting active ingredients na meron sa market ngayon na wala pang nire-release. Yon, pwede nating pag-usapan. Second, we can also help you pati yung pagkuha ng FDA. Kasi we believe na lahat ng ilalabas na product, hindi naman putyo-putyo lang, right? Na maayos, naka-FDA, nakapapeles lahat. So we can also help you with that. Okay. And syempre, pagdating sa marketing, ang sasabihin kasi ng marami, boss, paano naman ako magkakaroon ng fighting chance sa market? Maraming mga sikat ang endorser ng mga produkto. Ano ang po pwede mong isupport sa kanila in terms of how they can actually sell their products? Ang support na mabibigay namin is we can help check kung ano yung currently nasa market, especially on TikTok, Lazada, and Shopee. So, nag-check din kami kung ano yung mga current na mabenta. And at the same time, ano yung mga raw mats or mga active ingredients na wala pa in the market, we can actually suggest para mag-stand out talaga yung product mo. We can make a unique formulation na para sa'yo lang. Ayun, para meron kang unique selling proposition. Yes, okay. yes. So, siguro in support, no? Kung mag-uumpisa talaga kayo magnegosyo, pag pumasok sa'yo, lulubos-lubusin ko na. Grabe. Okay. Sige, I will also give free advice sa lahat ng gusto maging CEO. Bigyan ko sila ng lecture about marketing their products. No? Pag nagawa na nila yon, sila mismo ang magiging influencer ng sarili nilang produkto. Exactly. Because Pwede. I believe that ikaw dapat ngayon ang brand ambassador ng negosyo mo because of social media. Exactly. Madali na lang magpa-hype eh. Natatakot lang yung iba dahil hindi nila alam.
Correct. Pero kung maiintindihan nila yung pagdating sa content creation at magiging consistent sila in doing that, kaya nilang paputukin yung sarili nilang produkto. Pwede kang maging idolo mong CEO. Ayan. Agree. Ang ganda. Ang ganda naman ng offer na yan. Yes, support ko ang Skin Pro Cosmetics Manufacturing, mga boss. Kasi naniniwala ako na napakaganda ng mga produktong pwede nilang i-provide sa mga nagnanais maging may-ari at CEO ng kanilang mga produkto. Ayan. Yes. And eto, bago tayo matapos, no, I recommend you being the CEO or you being the brand owner of skincare products rather than trying out other businesses, especially sa mga kababayan nating OFW. Alam mo kung bakit? Bakit, boss? Magtatayo ako ng restaurant. For example. Okay. Pag nagtayo ako ng restaurant, obligado milyon. Correct. Okay. Location, upa. Okay. Tauhan, right? Kitchen, equipment, business tables permit, and chairs. Lahat ng business, there's no such thing as guarantee na pag tinayo mo to, magiging successful. Tama. So, yung risk mo sobrang laki. Yes. So, ito ngayon yung tanong ko sa'yo. Kung mag-uumpisa ako ng skincare business, magkano ang pwede kong ipuhunan? As low as 8,000 pesos, boss. Pwede. 8,000 pesos? 8,000 pesos, 100 pieces of, example, a 5% niacinamide serum, pwede ka nang mag-start ng sarili mong skincare business. Ayan. Yung may Ectoin. Yung may Ectoin, that can range from around 50,000 to 100,000 naman. So, it really depends kung ano pa yung ibang ingredient na ilalagay mo at ano yung packaging na gusto mo for your product. Okay. For as low as 8,000 pesos, no? Sarili na nila itong brand. Sarili na nilang brand, yes. Hindi pa kasama, of course, yung mga business permits and all, but just the product itself. Kaya ng 8,000. Depende kung ano pa yung packaging na gusto nila, but more or less, it's around that. So, probably sa capital na 50,000 pesos, fully operational na business na ito. Ay, sobra-sobra pa, boss. At isa sa mga kailangan ninyong maintindihan, ang maganda rito, sa produktong skincare, walang panis. Or kung may expiration man, 2 to 3 years naman, boss, pag expiration. 2 to 3 years. Imposible namang hindi mo mabenta sa loob ng 2 to 3 years. Yes. So, pag nabenta mo, roll mo ulit, bili ka ulit, nabenta mo, roll mo ulit. Ganun lang. Ganun lang yumaman yung mga kaibigan kong CEO eh. Yes. Ipinapakilala ko na sa inyo kung saan kayo magpapagawa. Kaya please, wag na ninyong sabihin sa akin dyan sa comment section na wala kasi kaming kilalang manufacturer, boss. Wala kaming kilalang supplier. Eto na nga, pinakilala ko na nga siya. Bago tayo matapos, ma'am, saan kanila po pwedeng kontakin, tawagan para sa Skin Pro? Pwede nyo kaming i-reach sa Skin Pro Cosmetics Manufacturing Facebook page. Yun yung best, mag-message lang kayo, sasagutin kayo agad. Cellphone number. Pwede nyo rin kaming tawagan sa 0947-876-0623 sa Viber, WhatsApp, and Telegram. Ayan, so maraming salamat sa iyo, Miss May, at dami kong ring natutunan sa iyo. And I hope na mag-prosper pa yung business mo. Marami ka pang matulungan na nagnanais no, na maging CEO ng kanilang mga brand. Yes, thank you, boss. Alright, and sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat mga boss, and God bless inyo lahat.